kasi walang bayad ang panonood. Actually, Rod, mali ka dyan. May bayad. May bayad. Oo. Taxpayer. Sa, Taxpayer-funded teleserye yan. sa bagay, kasi sabi nga ni si Senator Sherwin Gatchalian ba yung nagsabi nung nakarang araw, sabi pa niya, yung hindi sumipot, no, ang majority. Sabi pa, 200, tama ba 200 million ang ginagastos dyan sa Senado? Yung lahat ng expenses nila buwan-buwan. Ganun daw kalaki. Ang alam ko, Rod, is gumagastos tayo ng 4 million pesos per day, Per day. per month sa bawat isang senador. Diyos mio. That's 4 million pesos per month bawat isang senador. Whether nandun siya o wala siya, binabayaran natin, gumagastos tayo sa bawat senador ng 4 million pesos per month. 4 million. Yan ay para sa ano lamang, operational expenses ng kanyang opisina. That's correct. Nako. So paano itong mga senador na wala? Sa kanila hindi nagre-report. Well, binabayaran natin sila. Gumagastos tayo para sa kanila ng 4 na milyon bawat buwan na wala sila. So tama ho kayo. Mas malaki pala yung bayad rito sa panonood natin. Senado Flix. Oo, ganun kalaki pa. Luging-lugi pala tayo. Tapos, wala namang napapakinabangan rito ang taong bayan. Anyway, doon nga kanina, sa binabanggit ko nga Attorney Yusinko sa pangyayari kahapon. Tinuturing ng minority ngayon na sila ang bagong majority dahil nakaroon ng quorum kaagad-agad. Itinalaga nila si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate Acting President at Senate President Pro Tempore na hindi naman ito ngayon kinikilala ni Senator Alan Peter Cayetano at sinasabing siya pa rin ang kasulukuyang Senate President. Paano ho ba ang sitwasyon ito ngayon ng Senado? Sino ba totoo sa kanila ang liderato pa rin namumuno dyan sa Senate? Ang pinangahawakan natin dito, Rod, na rule is yung decision na Avellino versus Cuenco na 1949 pa, no, na ang sinasabi, pag compute ng quorum ay kung sino yung mga members na maaaring makapunta dun sa maging present dun sa session. Ibig sabihin, yung mga members na imposibleng makapunta doon, hindi na sila binibilang to compute the quorum. So yung ginawa ng mga senador kahapon dun sa session hall, binilang nila na 22. So ang quorum is 12 para sa kanila, no? Bakit 22? Kasi nga si Senator Jinggoy ay kasalukuyang nakakulong. So imposible na siyang makarating doon sa Senado. And of course, si Senator Bato ay nagtatago, no, at large. So inisip nila imposible na rin siyang makarating doon. So ang nangyari, 12 is the magic number to form a quorum. That is based on the Supreme Court decision na Avellino versus Cuenco. So kahapon, sapat yung numero na yon para magkaroon ng quorum? Yes. 12. That's correct, no? Kung ang babatayan natin nga, yung interpretasyon ng Supreme Court dun sa case na yon, dun sa constitutional provision regarding how quorum is computed. Okay. So, well, kung iyang kaso na binabatayan ninyo, attorney, at kung kayo po ang tatanungin, para sa inyo, sino ngayon ang nakaupong lider? Dahil dun sa pangyayari kahapon. Kino-consider na ba si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting? Legal ba, no, yung kanyang pagluglog sa pwesto?
Yes, no? So kung Okay. pagbabatayan natin yung Avellino versus Cuenco Mhm. na rule, yung mga nangyari kahapon sa Senado ay may presumption, at the very least, presumption of regularity. Oho. Ibig sabihin, yung mga desisyon na nagawa, they are binding. Mhm. Binding to all of us. Okay. No? Binding to the public. Unless and until overturned by the Supreme Court. Mhm. So yung desisyon na i-elect si Senator Gatchalian na Senate pro tempore, that is binding. And of course, dahil walang Senate President dun sa session na yon, Oo. siya ay parang in-appoint na acting Senate President. That is also binding, no? Mhm. Unless of course, dalawang pwedeng mangyari. Unless tanggapin ito ni Senate President Cayetano na nangyari na nga yung nangyari Oo. and insist na siya pa rin yung Senate President. That means hindi na acting Senate President si Senator Gatchalian. And of course, kung ma-overturn ng Supreme Court yung mga nangyari kahapon. Oho. Okay, okay. Well, sabi niyo nga kung tatanggapin, sinabi na ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin eh. Okay? So sa panig ni Senator Alan Peter Cayetano dahil naninindigan siya, no, na siya pa rin ang kasalukuyang Senate President. Ano yung mga paraan na para po pwede niyang ipaglaban ito? Isang legal path lang ang available kay Cayetano, and that is to go to the Supreme Court Okay. and question yung pag-compute nung quorum. Kumbaga, that's the particular bone of contention, yung Oo. pag-compute ng quorum para mabigyan ng pagkakataon ulit ang Korte Suprema na i-clarify ulit, no? Mhm. Kasi tanda 1949 pa yung case, no? So maaaring iba na ang pananaw ng Korte Suprema ngayon. So isa lang ang legal pathway ni Senator Cayetano, and that is to question kung ano yung nangyari kahapon, of course, the decisions that were made to the Supreme Court based on yung pag-compute ng quorum. Opo, opo. So lahat yung mga nangyari kahapon sa Senado, even no, yung reorganization, yung revamp, yung pagtatalaga no ng chairmanship, bagong chairmanship sa bawat committee ay legal, maikukonsider natin na legal. For the moment, as of today, as of now, yes, Rod. Mhm. Those are legal. At the very least, no, kung magiging technical tayo, they enjoy the presumption of legality. Oo. And therefore, lahat tayo, general public, are duty-bound to recognize that and to abide by that. Oho. So paano mangyayari ngayon doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee na naka-schedule today kasi ang sabi ng ano po no ng bagong majority haharangin nila para hindi matuloy. Ang sabi naman ng panig ni Senator Alan Peter Cayetano, itutuloy nila. Pwede bang harangin yan at huwag papasukin sa Senado? Since naka-schedule In na yung hearing, principle, invited na lahat ng mga resource person? In principle, yes, no? Kasi merong, in a way, parang may threat kung matuloy yung Oo. quote-unquote subcommittee hearing, may pangamba dyan na magdudulot ito ng kaguluhan. Oo. No? So, in principle, yung leadership ngayon, meron siyang justification para pigilan, no? Because of the threat na magkakagulo. Oho. And even if patuloy, for example, matuloy ito, wala pa rin itong madudulot na legal effect. Mhm. No? Kasi hindi naman duly constituted ang Blue Ribbon Committee. Oho. Dahil nga, sinabi na nung bagong chairman na wala na, tapos na muna tayo for the meantime. Mhm. So yung subcommittee na yon is in a way, in essence, hindi siya duly constituted. So it cannot
produce any legal results or legal effect. Mhm. So kahit na matuloy yun, wala itong madudulot na epekto na maaaring i-recognize ng ibang branches of government. Basically, hindi marirecognize ng publiko as Oo. legal. Okay. Now, dito sa inaabangan nating Senado Flix. Okay, sabi nga natin na pag ilang episode na ba, no? Yung nangyari kahapon. Pero sa tingin ninyo, attorney, yung pangyayari kahapon, no? Diyan sa Senado na kung saan nagtalaga sila ng acting Senate President, bagong Senate President pro tempore, binago nila yung chairmanship ng bawat miyembro at diniklara nila yung kanilang grupo na dating minority na sila ngayon ang majority. Eto na ba ang last episode o mas may aabangan pa at mas lalong lalala pa yung sitwasyon sa Senado? Sa palagay ko, Rod, lalo pang lalala. Bakit? Kasi ang mga senador natin, nakikita mo ngayon, very obvious, lalong-lalo na yung mga main protagonists, Oho. talagang mainit na ang kanilang dugo. Oho. Ang kanilang galit sa isa't isa ay personalan na. Mhm. So, in their minds, wala na talagang impluwensya ang public interest and national welfare sa Oo. kanilang pag-iisip, no? Oho. Sa kanila, laban na to, laban personalan na to, away personalan na to. So, the Senate will continue to be in disarray. It will continue to be dysfunctional, Mhm. right? Because the senators themselves, again, at least the main protagonists Oho. of the drama of the teleserye, they no longer see the public interest, no? Oho. Talagang ang kanilang utak ngayon ay laban personal na to. Hindi na to about policy, hindi na to about principle, hindi Oo. na about ideology or programs. Ito ay personal na away na. Oho. Ano yung mga pangamba nyo rito? Dito sa nangyayari ngayon, sabi nyo nga, mas lalala pa. At epekto sa ating bansa, lalo tigit sa taong bayan. So, dalawang pinapangamba ako dito. Yung una, yung pinaka-obvious, Rod, di ba? Yung Oo. nadidelay yung mga legislation, may mga importanteng meetings na naka-cancel. Oho. So, yung ganun, obvious yun. Yung economic ramifications, those are very clear and nangyayari na ngayon. Oo. Yung ikalawa na pangamba ko na medyo hindi na napag-uusapan ay yung epekto nito sa lipunan natin. Na pati tayo ay nag-aaway personalan na. Oho. Right? Nahahawa na tayo dun sa away nila na kampi-kampi na tayo ngayon na dito kami sa kampong to, kalaban namin yung kabilang kampo at ang away ay nagiging personalan, bangayan, bardagulan, insultuhan. So yung lipunan natin, yung society natin, talagang nawawala na yung kakayahan na mag-usap-usap ng kalmado lang ng mga pag-uusap na ang pakay ay solusyonan lang ang mga problema. Nawawala na yon. Oho. Kasi nahawa na tayo sa mga senador na ang away natin o ang pagtingin natin sa politika ay away personalan na rin. Oho. Yun ang nakakatakot. Oho. So ang tanong ng taong bayan rito, hanggang kailan ito matatapos? Pwede bang pumasok na rito ang Malacanang, although may separation of powers, di ba, attorney, between the legislation and the executive department, the legislative department at saka yung executive department. Pero sa ganitong sitwasyon, kasi kahapon nagsalita na rin ng Pangulo, na sinasabi ng Pangulo, magtrabaho kayo. Kasi ang dami ng mga batas ang nasasagasaan rito, naiipit, kawawa rito ang mga Pilipino. Nandyan yung krisis
sa Middle East na apektado din tayo rito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Tumataas yung presyo ng bilihin. Dapat meron kayong mga hagbang na ginagawa dyan na para mabigyan ito ng sunod. Pero ang inaatupag ay yung pag-aaway. Yung bangay, sabi nyo nga, hindi na ito sa kung ano mang dahilan, kung hindi, nagiging personala na yung kanilang awayan dyan. So, well, panahon na pa para pumagit na ang Malacanang kahit may separation of powers? Tingin niyo, Attorney? Definitely not, Rod. No? Okay. So, mas dapat manaig pa rin yung separation of powers. Hindi dapat makialam Oo. ang Pangulo, ang Malacanang. I mean, kahit nga yung pagkomento-komento ng ganun, I would actually discourage that. No? Kasi Oo. that's just adding fuel to the fire. Oho. So, mas maganda na ang Malacanang, ang Pangulo, pati yung spokesperson ay just stick to their own lane. Kumbaga, mag-concentrate na rin sila dun sa mga problemang hinaharap natin. But I would say, kailangan ang manaig dito ay civil society. Civil society ang dapat mamagitan dito. Pwede yung simbahan, Oho. kung ano man ang denomination mo, kung Katoliko ka or yung mga evangelicals, they have to do something, I would say, no, to sort of calm the situation down. Oho. But it has to be done the right way. Hindi pwede kasi yung maghuhusga rin sila, right? Oo. Yung huhusgahan din nila yung mga protagonist dito, no? So, ang kailangan mag-intervene dito ay cooler heads, yung ang pinapanaig nila public interest, and I think that can only come from civil society now, no? Oho. Yung mga leaders natin, yung mga society leaders natin, simbahan, akademya, kung ano man. But definitely, Rod, I would be against any intervention coming from the executive branch. Kaso nga lang ang nakikita natin dito sa nangyayari sa Senado, Attorney, hati din Hati din ang suporta ng tao ng iba't ibang sektor. Okay. May pumapabor sa kabila, may sumusuporta din sa kabila. So paano yan? Anong mangyayari pag ganun yung sitwasyon? Ito na nga, Rod. This is really the test of our sovereignty, the test of our solidarity. Oo. No? Kailangan merong mangibabaw Kailangan merong mangibabaw na magsasabi na hindi pwede to. Oo. Right? Hindi pwedeng mangyari to kasi kung patuloy itong mangyayari, itong pag-aaway ba ngayon, magkakawatak lang yung bansa natin. And lahat tayo talo. Oo. Right? Lahat tayo kawawa. Correct. So, meron tayong mga pinuno ngayon sa lipunan natin, yung mga dating senador, dating pangulo, yung nire-respeto natin, meron tayong paggalang sa kanila. These civil society personalities must rise above everything and say na, okay, kalmado muna tayo. Hindi naman kailangan magkaroon ng resolution agad Ang sinasabi lang natin, kalmado muna tayo. Let's recalibrate. Let's find our bearings, no? Para hindi muna lumala yung sitwasyon. I'm going to give you a specific example. Bukas, mamaya pinipilit nila Senator Marcoleta, Senator Cayetano ituloy yung Blue Ribbon Committee hearing. Kung ako tatanungin mo, yung mga advisors nila na galing sa simbahan nila, I would say na, teka muna, siguro mas maganda, huwag nyo na muna ituloy yan. Just to let passions calm down. Right? Kasi kung ituloy nila yan, kung ituloy nila mamaya yan, it will just be adding fuel to the fire. In the end, tayo lahat masusunog. Hindi lang yung mga kaaway nila ang masusunog, ang buong bayan natin ang masusunog. That's an example na pwedeng mangyari. Yeah. Meron muna, no? Sa bawat partido ang
maglaylo muna. Okay? Mag-giveaway Actually, muna Rod, sa sitwasyon. Oo. meron na silang exit dito kasi nag-break na sila eh. Oo. Correct. Right? So, let's just go through the break. Oo. Tigil na muna tayo, tigil putukan muna tayo, Oo. and hayaan na Kalma muna muna. natin, Oo. kalmo muna tayo. Anyway, break naman eh. Oo. 'Di ba? Wala namang ano, let's steady muna tayo, magpakalma muna tayo kasi ang taas ng emotions natin. Mhm. Saka na tayo kumilos ulit after a couple of days na kalmado na tayo, na himasmasa na tayo. Mhm. And then let's do something again. Ganun muna. May exit na eh, break naman eh. Correct. At bubuelo lang sila uli. Well, habang naka-break, pwede siguro dito na gumawa ng hagbang si Senator Alan sa dulog sa Korte Suprema. Yes, Di ba? yes. Oo. Pwede yun. Di pumunta na lang siya sa Korte Suprema, Oo. which is, again, the legal option na pwede sa kanya. Ayun. Alright. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din, Rod. Thank you very much. Political analyst, senior research